Bawas gastos daw sa mga telco company ang proyekto ng gobyerno na pagpapatayo ng Common Telecommunications Towers. Ano naman kaya ang pakinabang dyan ng mga subscriber? Saksi si Katrina Son. Taga North Caloocan, si Daniel Cariaga at laging ginagabi pauwi mula sa UP Diliman. Kaya panay raw ang text sa tawagan nila ng kanyang ina. Pero minsan, nagpapanik po yung nanay ko. Asan ka na anak? Asan ka na? May mga places po kasi na wala po talaga signal. maayusan ang problemang yan kung may sapat na telecommunications sa maraming lugar. Pero sa ngayon, meron lang 20,000. Para sa mahigit 1 milyong subscribers, kailangan na ng 50,000 telco towers. Congested tayo, mahina ang service, mabagal, minsan marami tayong drop calls. Then kung naka-internet connection tayo, pag marami na tayong gumagamit ng isang tower, capacity ng isang tower, babagal yung ating internet connection. Ang problema, magastos ang pagpapatayo ng mga telco tower, bukod pa sa matrabaho sa paghahanap pa lang ng lugar na pagtatayuan. Kaya ang gobyerno nakipagkasundo sa ilang kumpanya na sila na lang ang magtatayo ng tore na tatawaging Common Telecommunications Towers. Common dahil lahat ng telco ay pwedeng maka-access sa mga ito. They will no longer worry about towers, no, because somebody will do it for them. Sa ganitong paraan, hindi kailangan na may magkakahiwalay pa silang tower. Bawas gastos yan para sa kanila. Bawas gastos din sa mga subscriber. Kung common towers yon, they must maraming ma-eco-cover. Maghahati sila sa kwan, so that will really bring down the cost of their services. No? If yun yung nakikita possible or plausible na option right now, edi go for it. Hindi pa rin sapat na yung ganong measures. For me, I think best way pa rin is to increase competition. Makakatulong din ito sa third telco dahil hindi na nila kailangan saluhin ang gastos sa pagtatayo ng tore. Sa ngayon, sabi ng dalawang telecommunications companies sa bansa, pag-aaralan nila ang proyekto ng DICT. Ako, si Katrina Son, ang inyong saksi.